mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at may naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santo Tomas, isa sa mga apostol ni Jesus Nazareno. At ang ebanghelyo natin ngayon na binasa ay isang yugto sa pakikipagtagpo ni Tomas kay Jesus na muling nabuhay. Siguro kung si Tomas, masabi natin isa sa mga una ding nag-doubt, nag-alinlangan at nagdalawang isip. Nung sinabi ng mga alagad, nagpakita sa amin ng Panginoon, muling nabuhay. Siya yung nagsabing, "Di nga." Minsan ganoon din tayo, mga Kristiyano. We can also associate ourselves kay Santo Tomas. Kasi minsan may mga bagay sa buhay natin kung saan gumagalaw ang Panginoon na nasasabi na lang natin, "Di nga." Totoo ba talaga yan? Kahit minsan sa ating buhay panalangin, sa ating buhay pananampalataya, minsan nagda-doubt din tayo sa Panginoon. Minsan nakakatawa hong isipin, pagkatapos magsimba dito sa loob ng simbahan, pupunta sa labas, bibili ng pampaswerte. Minsan nakakatawa na lang hong isipin, pagkatapos minsan may mga pupunta ho rito, magdadasal sa loob ng simbahan, magsisimba, tapos pupunta sa mga nagpapakilalang manghuhula sa labas. Kung sapat na ang Panginoon, hindi pa ba siya sapat sa buhay natin? Kung sapat na ang Panginoon at lubos tayo naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, hindi ba ang grasya lamang niya sapat na sa atin?
Sinabi nga ng Panginoon kay Pablo, di ba? Sapat na sa akin, sapat na sa iyo ang aking grasya. Minsan, tayo nga lang, nagda-doubt tayo. Nagdadalawang isip tayo, o minsan, hindi tayo nakokontento. Si Tomas sa ating ebanghelyo, tila hindi siya kontento na makita lamang si Jesus. Ang gusto niya, mahawakan yung butas ng pako sa kamay niya. May pasok ang kamay sa tagiliran ni Jesus. Sabi niya, sige, ganito, pag ito nagawa ko ito, maniniwala na ako. Pero naging teaching moment din yun para sa kanya. Si Jesus mismo ang nagturo sa kanya how little his faith could be for doubting the goodness of the Lord. Minsan maganda rin sa buhay natin, hingin natin sa Diyos na hindi lang palakasin ang pananampalataya natin, pero turuan din niya tayo na mas magtiwala sa Kanya. Dahil ang tao nagtitiwala sa Diyos, alam niya na ang Diyos ay kapiling niya at hindi siya magdadalawang isip sa Diyos na pinagkakatiwalaan niya. Hindi ba pag may pinagkakatiwalaan kang tao, pag alam mong kasama mo siya, hindi ka mapapahamak, hindi ka magdadalawang isip sa kanya, hindi ba? Pag may taong pinagkakatiwalaan ka, pag iniwan mo sa kanya ang susi ng bahay mo, hindi ka magdadalawang isip na baka nakawan ka niya. Pag may tiwala ka sa isang tao, kahit cellphone mo, ipagkakatiwala mo sa kanya o wallet mo. At alam mo rin at tiwala ka na hindi niya itatakbo ang cellphone mo at ibebenta. Sana sa Diyos din, ganoon din tayo. Sa paglago natin, sa pagtiwala natin sa Diyos, hindi tayo nagdadalawang isip sa Kanya. Lubos na nagtitiwala dahil alam natin paano gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Si Tomas, pinaalalahanan ni Jesus. Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? At sinabi ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Tayo bilang Kristiyano, nananampalataya kay Jesus, nananalig kay Jesus. At alam natin na siya ay kalakbay natin. Ang Panginoong muling nabuhay ay kasama natin araw-araw. Hilingin natin sa Kanya ang grasya na mas magtiwala tayo sa Kanya. Let us pray together as one community at sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me to trust you more. Because kung saan lumalago ang tiwala sa Diyos, lumiliit ang doubt. When trust gains, doubt decreases. At sana tayo bilang Kristiyano, bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, ay mas magtiwala sa Kanya. At pag nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo nagdadalawang isip sa Kanya. Dahil alam natin na kung saan at kapiling natin ang Panginoon, tayo ay siguro at sigurado sa Kanya. Amen.